Hello, magandang araw. Ngayon po pag-uusapan natin ang tungkol sa kidney failure. Okay. Ano ba ang mga symptoms ng mataas ang creatinine? Kasi dyan po natin nalalaman kung bakit o dapat na bang i-dialysis ang isang pasyente na may kidney failure. Okay, ito po ang mga symptoms ng kidney failure. Weakness o panghihina ng isang tao, low appetite o mahina kumain o walang gana, no? Vomiting o minsan nagsusuka, okay? Breathing difficulties, and of course lack of sleep, hindi makatulog, hindi malaman kung bakit inom ng gamot na pampatulog pero hindi, yung pala ay symptoms lamang ng kidney failure, okay? Decrease of concentration, yan, kinakausap mo ay ba sinasagot, di ba? Okay, seizures and swelling in the legs, yan, namamaga or nagkakaroon ng pangingimay o namamanhid ang mga hita. Okay, hypertension o mataas ang dugo, mataas ang presyon ng dugo, and of course drowsiness. Yan po ay ilan lamang sa mga sintomas ng mataas ang kanyang creatinine level. So, kadalasan, ang binibigay ko dyan sa mga may problema sa kidney, ito pong crystal cell. Stem cell po ito. Crystal cell ay hango sa mga stem cells ng mansanas, ng berries, ng grapes, ng blackcurrant, and ackee berry, and also tomato. So, isa po yan sa mga pinanggagalingan ng stem cells from Switzerland. Okay? Hindi po basta lang kamatis. Ito po ay nanotechnology. Baka mamaya makita niyo yung kamatis sa inyong refrigerator, ay lantakan ninyo. Gamitin yung stem cell. Hindi po, no? Ang ginagamot po o ang inaayos, nire-repair ng stem cell ay yung nephrons. Yung nephrons po ay part ng ating kidney. Malaki ang contribution nito sa pagsasaayos ng component ng ating dugo. Ang nephrons po ay ito, halimbawa, meron ako sample dito, no? Ito yung ating kidney. Ayan. So, kung mapapansin po ninyo, meron po yung tinatawag na glomerulus, no? Yung glomerulus, yan po, yung kulay pink. Yan, ayan. Dahil hindi nyo po nakikita yung nephrons, no? Nasa loob po niyan yung nephrons. No, hindi po yan basta-basta nakikita kasi maliliit lang. Or dito sa ating sample na ito, hindi nyo po makikita rito. Alright? Okay. So, yung nephrons po ang may malaking contribution sa ating paglilinis ng dugo. Okay. Kung bakit tumataas ang creatinine ay dahil sa deformity o dysfunctions ng ating nephrons na hindi kayang gamutin ng kahit anong gamot, kaya napupunta po tayo sa tinatawag na dialysis. Okay, pag-usapan po natin yung dialysis. Yung dialysis po ay hindi gamot. Okay? Hindi po ito gamot. Ito po ay proseso ng paglilinis ng dugo gamit ang dialyzer machine. Okay? Pag mataas na po ang creatinine natin, ay ida-dialysis na tayo according to the allopathic doctors, no? At kadalasan, pag dinadialysis sa isang pasyente, ito po ay nauuwi sa habang buhay na dialysis. Kailan po ito titigil ang dialysis? Hindi na po titigil. Titigil na lang po yan pag tayo ay tumigil na rin sa paghinga. So, ibig sabihin, hindi po yun ang solusyon kung ikaw ay may problema sa nephrons. Ang kailangan po natin ay i-repair yung nephrons para mag-normal ang trabaho niya, ang functions niya para sa pagsasala ng mga dumi sa katawan at itapon sa pamamagitan ng ihi. Kaya ang dinadialysis na pasyente, hindi na po ito umiihi. Okay? Halos barado na po yung kanyang excretory system dahil sa taas din ng kanyang creatinine. Okay? Kaya nga po, napakalaking tulong ng crystal cell dahil ito po ang magre-repair sa mga cells ng ating nephrons para nang sa ganun bumalik sa normal na functions nito. Ang cells ng nephrons ang ire-repair ng ating crystal cell.
Okay? At isa po dyan, yung dugo na natin na napakarumi at may mataas na creatinine, ito po yung nire-recommenda ko, Snowfil Forte. Ang Snowfil Forte po ay nagre-repair ng blood, nagre-replenish at nagre-rebuild. Okay, ibig sabihin kung problemado na ang dugo ninyo, marami ng toxic, marami ng pathogenic elements o nagbi-build up na ng mga cholesterol, ito pong makakatulong sa atin. Okay? Kung meron po kayong katanungan, ilalagay ko yung aking number, yung aking opisina, para man sa ganon, pwede po kayo magsadya at pwede po kayong tumawag. Okay? Maraming salamat po.